Ngayon sa Life Talk, pag-uusapan natin yung pagpapamilya noon at yung pagpapamilya ngayon and kung paano nito naapektuhan yung relasyon ng mag-asawa. Well, this is your lifestyle coach, Mark. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Now, ano nga ba yung setup noon? 'Di ba? Yung setup noon, si Mrs. nasa bahay lang yan. Mag-aalaga ng anak, maglilinis ng bahay, magluluto, mag-aasikaso ng labada, mamalansya, 'di ba? Mamamalengke, so on and so forth. Lahat ng ginagawa sa bahay, si Mrs. ang nakatoka. Kahit pagtuturo, 'di ba? Kahit pagtuturo doon sa mga bata, lalo na doon sa mga unang lessons nila. Now, si Mister yung nagtatrabaho doon sa pamilya. Siya yung breadwinner, kumbaga. Ngayon, doon sa pagtatrabaho niya, of course, nag-a-acquire siya ng stress. Depende sa kung gaano kabigat yung trabaho and depende sa kung ano yung tinatrabaho, so on and so forth. Ngayon, of course, uuwi yan, pagod, stress. So, pag-uwi niya, doon na papasok yung pagsisilbi nung asawa doon sa tatay for a good day at work. Now, alam ko naman na pagod, 'di ba? But at some point, there are some task na hinihiling ni Mrs. na kung pwede matulungan siya. Like, maybe pagkukumpuni, yung mga other ano ba yun? Handyman jobs sa bahay. And kung ano yung matira sa energy nila, nagagamit nila to be either mag-relax, be sweet to one another, so on and so forth. Now, of course, hindi ko sinasabing perfect yung ganong klaseng setup. It has its own complications. Okay? Like, for example, yung income ng pamilya medyo mababa, lalo na pag hindi nag-a-adapt yung trabaho ni tatay doon sa kung gaano karami or kabigat yung bills, yung needs ng anak, so on and so forth. But it also has its pros, okay? It also has its pros. Like, mas natututukan yung mga bata, natuturuan yung values, yung disiplina, so on and so forth. Ngayon, pumunta naman tayo doon sa modern setup, 'di ba? Parehong may trabaho, parehong nag-oopisina. Now, mas malaki yung income nilang dalawa kung pareho silang magtatrabaho. Possible na mas kaya nila or afford nila yung kumuha ng kasambahay to replace yung nawalang role ng nanay sa bahay. Siya na yung maglalaba, magluluto, mag-aalaga, so on and so forth, up until such kung anong or magkano yung service na kaya nyong bayaran. Now, ang best way to deal with what kind of setup will you choose is that, of course, hindi nyo naman mapag-uusapan lahat ng darating na complications ng setup na yon. Kasi may mga setup akong or may mga complications akong hindi mababanggit na pwedeng lumitaw doon sa isa and vice versa. Well, ang isa sa reasons kung bakit hindi naghihiwalay yung mga previous generations and sila yung may maraming numbers na nagstay talaga till death did
they part, dahil pinili nilang magstay. Ang daming relasyon yung dumaan sa cheating, infidelity, 'di ba? So on and so forth. Na nalaman nila yung way on how to move on and improve on that kind of challenges sa buhay nila. Well, unang-una, hindi nila pinili yung easier way out. They actually chose to stay. And in so doing, as they keep on choosing to stay, later on, either nahanapan nila ng paraan or nagawa na lang nilang tanggapin kung ano yung totoo. And kasabay nung pagtanggap nung katotohanan na yun, natanggap din nila na maaari palang magsama or mag-exist ng masaya yung dalawang tao na may not so different values from one another. Kailangan lang nilang intindihin yung isa't isa at magbigay daan sa kung ano yung totoo sa nararamdaman nila. Well, this is your lifestyle coach, Mark. You could book a free clarity session so that we could check if we could work together towards our goal. Have a good day.